Happy Valentine's Day po! Lumapit. Siyempre, miss mo yung Happy Valentine's. Ay, wow naman. Pabulakas na rin. Actually, after mong gamitin yung bulakan, pwede lunchbox yun. Actually, kaya naisip ko. At saka, Brilliant. di pa journal. Yan, hindi mo na natin. Thank you, thank you. Ito rin ba kasali nitong papansin? Pansit, basta ka na. Salat, sorry. Sorry, salat. Ayan, hello po. Magandang po sa lahat ng members of the press na nandito po ngayong gabi. Wala mo ng flash, pwede. Television po. Ang isa lang naman po yung main purpose namin is yun po yung magpasaya po ng mga tao kasama po kayo. Yes po. And dumating na po kami sa tamang panahon. Dahil gusto na namin i-maximize yung pagpapasaya po sa inyo. At araw-araw magkasama kayo. May mga nadi-discover ba kayong mga bago pa sa isa't isa? Ano yun? Marami po. Kasi parang never-ending process naman po ang pagkilala ng isang tao. Yes po. Parang mas marami, habang tumatagal po, mas lumalabas po yung tunay na Alden, mas lumalabas po yung tunay na Maine. So with the projects po that we're doing, helps us po personally then to really get to know, really a deeper knowledge po about each other. Yes, and yung mas nagiging komportable po talaga kami sa isa't isa. Opo. Mas na-develop na yung trust mo kay Albert ngayon. Opo naman, kahit naman po hindi pa nagsistart yung soap po. Ganun na po yung relationship namin na talagang nagsasabihan kami ng mga personal things, mga sikreto. So parang siguro po dito mas naging mas lumakas lang din po. Yes po, mas lumalalim po dito every project. Okay. Second Valentine's Day nyo to. Tama ba? So, Second po. Second. So, paano nyo to sinelebrate? Aside, of course, ito may press con. Pero other than this press con, paano nyo sinelebrate? Rehearsal po kami sa Idol. Yes po, rehearsals po ng sayaw po namin, 8 a.m. 8 a.m. po, all time. Tsaka nag-equal ka po, tapos diretso press po. Yes po, tuloy-tuloy po. Tuloy po, tapos bukas po, day po. Pwede ba tayong malaman kung meron kayong exchange of Valentine's gift and ano yun? Ay, So, sobrang ano po kasi dito, busy, walang halos tayong bumili ng regalo. opo. Opo, parang very hectic po yung schedule namin this past few years actually. Halos everyday po kami nag-work ni May. And hindi rin naman ganun ka importante sa amin niya kung mabigyan ba niya ako ng gift or mabigyan ko siya ng Hindi naman ganyan. ako big deal yung gift. Yes po. So, walang post-gift. Opo. Well, the good thing about Maine and I po kasi dito, parang we just let life play along and we just ride with it po. Parang kasi we live in an industry po where there are a lot of pressures, a lot of demands, a lot of clamor. So, kumbaga, if we don't feel like doing things that we don't want to do, we just let it be po eh. Parang nagpapakatotoo lang po talaga kami dalawa. Wala po kaming, we're not, pinapakita po namin kung ano kami sa isa't isa at kung ano po talaga kami bilang mag-partners. So, I guess, yun din po yung minahal ng mga tao sa amin because we're keeping it real po. No, I don't feel any pressure now. Hindi ba? More on kasi excitement po yung nararamdaman ko ngayon. Lalo na first time po namin makita yung trailer and yung music video. So parang na-excite talaga kami ni Alden na makita kung ano ba yung kinalabasan nung ginawa namin. Ano ngayon naranasan mo na mag-teleserye? Ano yung mga nalaman mo na mahirap ba? Since di ba sa bundok pa kayo naman maulan, maputik, malayo, di ba? Yes. So ano pa yung mga hirap? May cut-off ka na ba? Or gano'n ka napupuyat? Gano'n ka kadusa sa taping? Well, hindi naman po dusa. Siguro challenging na lang yung ano po namin, pagtitaping dun sa bundok. Kasi siguro napansin ko lang mahirap po kasi sa puyat naman, sanay naman po ako magpuyat. Pero iba pa rin po yung meron kang kailangan gawin the next day. Like after po ng taping, kailangan po namin magbulaga ni Alden. So, yun po siguro yung biggest adjustment po na kailangan gawin kasi talagang walang tulog, walang pahinga, pero laban ang laban kahit walang kalaban, sabi nga ni Nathan. Tapos, paano yung acting mo? Kasi parang, syempre dito husgahan ka na, no? Yung una mo pag-artist sa isang primetime show. So, handa ka na bang mahusgahan ng iyong acting? At ano yung ginawa mo bang, nag-workshop pa ba kayo ni Alden? Yes po, nag-workshop. Naku, kahit ano naman po ginagawa ko, may nasasabi naman po ang tao. So, basta po dito, ginawa ko naman po yung best ko. So, ginagawa ko yung best ko dito. So, feeling ko, okay na ako. Basta satisfied ako sa acting ko.
Ang bilis mo sumagot, no? Parang ano, parang may limit. In terms of pagpapakilig, since ano to di ba? Siyempre, asahan dito ng mga tao yung kilig sa pagitan yun ni Alden, ganyan, kung paano may in-love yung mga manonood. So, paano nyo ginawang i-level up pa yung napapanood sa Kalye serye before? Well, kasi natural po siyang lumalabas sa amin. Kasi po parang the more na effort na namin, parang mas lalong fake yung kinakalabasan, yung nakikita ng tao. So, dito, talagang ganun din po. Natural din po kami kung ano po yung kailangan sa eksena, yun din po yung gagawin namin. Then, kung lumabas siya nakilig, then nakilig. Kagaya po nung kanina dito, yung eksena po dun sa yung dalawa kami na, di ba pag mag-shota, pwede ka. Maganda po kasi kay Direk Irene, tsaka sa mga tao po sa set, binibigyan po nila kami ng chance na to go beyond the script. Minsan after the scene, tinutuloy pa po namin yun, hindi po nagkatag si Direk para makakita po kung anong meron pang pwedeng gawin. Kagaya po nung eksena kanina. So, mas tinutuloy nyo pa after the scene? Until, not until the director calls cut na po. Talaga. Well, tapos may tanong pa ako sa'yo. Sumagi ba sa isip mo talaga na in real life na what if si Alden nga yung destiny mo? Well, naiisip ko naman po talaga. Kasi hindi naman po Gano'ng kadalas mo maisip? Siguro po mga 24 times. A day? A day. Nag-isip ko po talaga kasi una po sa lahat, hindi naman po siguro ako mapupunta dito kung hindi naman po kami nagkakilala din ni Alden. So, destiny talaga lahat to di ba? Yes po. Oo, so, yun nga, meron kang ganong feeling sa sarili mo na baka nga siya yung destiny mo makatuluyan in the future or in the near future. Pwede po. Naiisip ko naman po siya. Talaga? Gusto mo ba yung ganong, gusto mo bang siya yung maging destiny mo? Pwede rin naman po. Bakit mo ba yung pinupush ko? Nararamdaman ko lang ako. Ikaw naman din. Thank you, May. Ikaw naman din. Doon muna sa paano mo siya inalalayan doon sa, yun nga, bilang una niya itong teleserye, di ba? Paano mo ginay din si Meng sinuportahan? Kasi yung mga unang days po namin nag-taping dito, talagang hindi po maiwasan minsan si May na nakakasakit po. Kasi yung adjustment na ako yata, hindi joke. Nagkakasakit po kaming, si May po kasi parang yung late hours po na nagtatrabaho kami, especially yung sa making po of soap opera kasi malaki po ang demands when it comes to actors kasi kahit na alas 3 na ng umaga, if the scene requires you to cry, if the scene requires you to make big movements whatsoever, kailangan po namin i-deliver yun. So, yun po, sinasabi ko po sa kanya minsan na gano'n talaga, masasanay ka rin kasi ganun din naman po ako nung sa simula. And at the same time po parang, si Ming po kasi parang, since yung iba po sa mga kasama namin artista dito na nakasama ko na po before, galing po niya kasing jumive eh. Galing po niya mag-blend in sa mga co-actors. So, parang, ang kailangan lang po ni May, pag halimbawa po first time kong makikilala, ako po yung magpapakilala sa kanya and then siya lang po bahala. Magaling po mag-blend in to eh, parang ano to eh. Alden pa kilala mo naman. Yeah. Talaga? Hindi pala siya isnabera na parang hindi na mamagsin. Talaga? Yes, pa dito. Before parang medyo, since masyado pong napahinga, not even doing mga series po with GMA, parang na-feel ko po na nakukulangan na po ako sa sarili ko when it comes to acting. So, at papasok na naman po ulit si Direk Irene at saka yung si Sir Jay po, yung coach namin na parang sinisindihan po ulit yung apoy para bumalik sa dati. And so far po, masaya po kami sa mga nagagawa po namin yung eksena. At isa pong kakaibang Main Mendoza po ang makikita sa dito. Paano kakaiba? Dito. Sige. Yung ginawa ko ng ating mamansan, babe? Bakit? Dito grabe. Tinitila po na ako. Ba't kanya inaawan? Binubuli po niya ako eh. Ganyan po siya. Kasi ginagalingan niya tira si dito. Ginagalingan po talaga niya. Ano to? Ginagawa ko lang yung kailangan kong gawin. Sobrang improve po. Talaga? Umak-tres dito si May. Alam mo, mag-expect yung mga tao. Oo, sobrang na kami nag-expect ngayon. Sa mga Facebook Live, wag po kayong maniwala kaya. Wala pong katotohanan kasi na. Dito to! Talaga, ate. Asahan namin yun Sobra po. Rest assured dito na ginalingan ni Ma'am Main Mendoza. Wow!
So tapos, since nagbubulak talaga kayo the following day, may cut-off ba kayo? Or hanggang kailan kayo pwedeng magpabag sa set? Mabilis po yung director namin dito. Kasi talaga 12 tapos na, gano'n? Mga ganun po, 11:30 po, pinakaaga, tapos latest na po, 1:30 to 2 a.m. Pero nakunan po lahat, nadodrop lang po yung ibang eksena kapag sa weather, pag maulan po, minsan hindi talaga nakukunan. Pero sobrang kung the best to si Direk ay pagkitain kaming dalawa, dalhin po kami kung nasan kami. So hindi po talaga nawawala sa isip namin na what if? Ang ating wala naman pong pressure, kumbaga, basta kung ini-enjoy lang po namin yung moment, every moment together, especially, ito may bago na naman po kaming offer sa mga fans po, sa mga sumusuporta. So, ito po muna, enjoy pa more po muna. Oo. Ayun lang naman. Thank you, Tito. Happy Valentine's. Thank you po. Happy Valentine's. Parang hirap naman kung sagutin and mag-conclude agad na kapag meron ka nakilalang tao, siya na agad yung para Ano sa yung mga senyales sa palagay mo? Mahirap po kasi dito, parang, kasi kagaya nga po nung minsan po, at kagaya po na nangyari sa Aldab, hindi po namin siya mag-put into words kung paano po may papaliwanag. Yun nangyari po sa amin dalawa ni May. So ang hirap po talagang mag-isip na kung ano talaga yung signs na destined kayo para sa isa't isa. Kasi wala pong makapag-explain eh. Kahit kami po, kahit po yung mga boss namin, wala pong makapag-explain kung ano talaga yung nangyari. Bakit po nandito kami ngayon. Diyos na po siguro Yes, yung may alam. si Lord na po. Siya lang po. Yes po. Ang question ko kay May, no? Bali nakilala ka bilang mas queer at saka at the same time, sinabi mo na magkomportable ka sa comedy. Ngayon, since dito may mga dramatic scenes ka, paano mo hinanda yung mga dramatic scenes mo dito? Ayun po, syempre po, tinutulungan po ako ng mga kasama ko po dun sa set. Una si Sir J po, yung acting coach, si Direk Irene, at syempre yung co-actors ko, lalo na po ang aking pamilya. Bilang sila rin po yung lagi ko pong kasama sa mga heavy scenes. Sobrang laki din po ng tulong na binibigay din po nila sa akin. Bilang hindi nga ako sanay sa drama, parang ang hirap, paano ba ito? Pero effective po yung mga tulong nila. Then parang mo siya sinuportahan sa mga dramatic scenes dito. Kasi ang hirap po kasi pag bagong actress, kagaya ni May, especially muna, masyado pong binibigyan ng maraming information, masyado pong ino-overload with things na hindi naman po necessary sa eksena. Kasi mas simple po yung ibigay ng instruction, mas madali pong maka-active. So kapag si May po, pag meron po kami gagawing drama scene, pinahayaan ko na po si Kuya Jay na mag-instruct sa kanya kasi mas alam po ni Kuya Jay kung paano isi-switch on si May. And ako po, I just step from afar. Tapos pag eksena na po, magbibigay po ako, tapos magbibigay si May, tapos yun na po hanggang sa matapos namin yung scene. Yun po kasi importante sa acting, yung bigayan ng mga aktor. Mahirap po kasi yung acting ka lang para sa sarili mo. You have to act the scene with the co-actor. So yun po yung nangyayari sa amin. Wala ko po kasi mas bilang kaliseri pa lang po yung experience ko and yung sa movie. Parang mas nasanay po talaga ako sa live. Mas nahihirapan po ako ngayon kapag meron po kailangan script na kabisaduhin. Kasi sa live, very spontaneous po yung flow ng show. Parang hindi naman po talaga kami nabibigyan ng script. Parang guidelines lang and yung flow lang po talaga. So parang isa rin po yun sa adjustment kami po pala. Na yun sa mga pagkabisa, sa pag-follow ng script. Masyadong mabilis ang pangyayari. Ako naman po dito, Romel, kasi parang nilalagyan pa rin po namin ng konting flavor ng Kaliseri, lahat po ng projects namin. Kasi hindi po siya pwede maalis eh. Aldab po came from Kaliseri. So, yung mga projects pa na ginagawa namin, like, iba man po yung title, like, iba man po yung konsepto, meron pa rin po kayong makikita mga maliliit na remnants po ng Kaliseri sa aming dalawa. Kasi yun po yung minahal sa aming dalawa ni May. So, parang iba-ibang klaseng luto po ng adobo. Adobo pa rin siya, pero iniiba lang po namin yung flavor at yung spices na nilalagay namin. Thank you po, Tito. Thank you po. Well, ang ultimate goal lang naman po namin talaga dito is mapasaya po yung mga taong sumusuporta at nagmamahal po sa amin since the beginning. So, feeling ko hindi naman po magbabago yun na kahit ano pong projects na gawin namin, yun lang po talaga yung goal namin.
yung maibalik po sa kanila yung suporta at pagmamahal po na ibinigay po nila sa akin. Kasi halos lahat naman po ng soap opera na umangyari sa television is always there to leave out lessons to the viewers. Not necessarily, hindi naman po kami gumagawa ng teleserye dahil para masabi ko po gumawa kami ng teleserye. We want, like the title Destined to Be Yours, gusto namin maiwan sa mga tao pagkatapos yung soap namin. Hindi pa uli ang lahat. Kasi ang buhay ng tao nagbabago overnight. Minsan, sa snap of a finger nagbabago yan. So what Destined to Be Yours, ang message siya kasi is yung right love in the right time. So yung para to sa mga naniniwala sa destiny, para to sa mga naghihintay ng tamang panahon for them. And ang gusto namin is pag nanonood sila ng Destined to Be Yours, makakalimutan nila kung ano yung pinagdadaanan nila in their current lives.